Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Sa vlog na ito ay talakayin ko lang ang pastime ng Canada na hockey. Ang hockey ay ang pinaka-paboritong sports dito sa Canada. Sa Pinas, basketball. Sa United States is yung football, which is yung bola niya is ang tawag nito, ellipse. Ayan. NFL lang number 1 doon. Pangalawa lang yung basketball sa US. Tapos ang national sports ng Canada is lacrosse. Yan. I don't know about US, but sa atin ni sipa, but basketball is the most dominant sports na nilalaro natin sa kalye, lalo na nung kabataan ko merong court dyan sa paglabas mo lang sa kalye. Yan ang ating talakayin. Hinintay natin yung game. Yan, pababa na para pupunta na tayo sa game. Yan po. Mga vlogs, Game 7 Stanley Cup Finals, Panthers versus Oilers. Sana manalo ang Oilers. Bumalik ang Stanley Cup sa Canada. Yan mga vlogs, 1-1. Alright. 2,000 years later. Ayan mga vlogs, talo ang Oilers 2-1. Had a good fight. Good luck next year. Ayan. Sayang at walang party ngayon sa Canada. Last time na nanalo pala ang Canada sa Stanley Cup ay from 1993 pa. So that's more than 30 years. Like 31 years. So Montreal Habs, yan ang 1993 nanalo sila ng Stanley Cup. Yan. Kaya pala nung pagdating ko 1992 dito sa Canada, sikat ang Montreal Habs, Canadiens, no? Sila yung sikat na NHL hockey team around that time ng mga early 90s. Laging natatawanan lagi ang Maple Leafs noon around that time, kasi pagka naglalaban ng Maple Leafs tsaka Canadiens, laging talo ang Maple Leafs. Ganun pa man, at that time yung Toronto Blue Jays ang nanalo 1993, I think yung panalo nila. So there was a big party at Yonge Street, no? Yonge, Yonge Street, the longest street in the world. Yan, it ranges galing sa Lakeshore hanggang dun sa lake na malaki. Tawag ba doon? Georgian Bay ata yun. Yan. So just Google it. And so street ang tawag sa kanya dahil hindi siya nagiging highway. Ibig sabihin hindi siya nagiging long highway. Then nung 1995, yung Toronto Raptors became a franchise sa Toronto, no? Tapos at the same year, 1995, Vancouver Grizzlies was established in Vancouver sa west, tapos sa east ang Toronto Raptors, no? So yun yung expansion ng 1995. At sa awa ng Diyos, 2019 nanalo ang Toronto Raptors. Yan, against yung kalaban nila nun is I think yung team ni Curry. Yun. Na-revive yung Raptors after kasi palagi silang talo nun nung dumating si Vince Carter. Yan, tapos sinamahan siya ng pinsan niya na si Tracy McGrady. Doon talaga nag-boom ang Raptors Pero syempre yung si Daklo, ayan, siya yung nagpanalo ng 2019. Ang Vancouver Grizzlies at that time, nakuha nila si Big Country, no? Tapos a few years later, umalis na sila sa Vancouver. Napunta sila sa Memphis. Kasi sa Memphis, South yun wala namang Grizzlies. Wala namang bear dun sa
Memphis, no? I think nangyari is yung draft nilang player na si Steve Francis, yun yung nakuha nila, tapos gusto niyang i-trade yung sarili niya sa Houston Rockets, I guess. And then yun, may kwento yun sa Crave, yung bakit umalis ang ng Vancouver Grizzlies. Ang Grizzlies napunta sa Memphis. Yan dahil dun sa yun nga, ayaw maglaro ni Steve Francis sa Vancouver Grizzlies dahil sa US state siya, meron siyang tax complication na iniisip, tsaka inclusive lang siya nun sa states parang hindi niya alam yung Canada. So lahat karamihan ng mga taga-US hindi alam ang Canada, no? Yun ang mostly na ang tingin nila sa Canada is puro igloo. When I was in the States, I didn't know anything about Canada. I know it's a country, but ang tingin ko is just puro ice lang. Yun ang nasa isip nila or nung nasa States pa ako. Yan. So it's long overdue na manalo ang isa sa mga Canadian teams dito sa NHL sa Canada. Ang representative ng Canadian teams ay ang Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Calgary Flames, yan, Winnipeg, kalimutan ko na yung nila tapos Toronto Maple Leaf, and Montreal Canadiens. Yan, so dapat manalo na sometime 2024 na. So matagal na, since 1993 since nanalo ang Montreal Canadiens, puro nasa US, and it's supposedly a Canadian sport ang hockey. Yan, so yan, at enjoy na lang natin ang ating kinuhang drone shots. Yan, shoutout ko nga pala si Kaurag, yan, Kaurag, shoutout sa iyo dyan. Keep vlogging. Yan, bagong channel niya is Kaurag. Yan, nyo na lang sa YouTube. Yan yung mga shots na picture na nakuha ko dyan dito sa Prince George. Yan, ganda ng quality talaga pagka DJI. Yung DJI nga pala binaban na sa Congress, yan. A few moments later. Yan, mga ka-vlogs, natalo ang ang Oilers. So good luck na lang next year. Sayang, they're so close. 1.21. Talagang goalie ang nagpapanalo, tsaka yung defense talaga, sobrang galing din ng nagkamali lang yung goalie ng ng Oilers 1-1 pa sana yung isang mistake lang talaga nakapitalize ng a game of battles nga talaga, sabi na ang hockey, parang sa basketball din, kung sino yung mas defensive na team, yun ang mostly na nanalo, minsan. Sa ngayon, yung mga 3 points kasi nagpauso na nun si Curry. Kaya marami ng kabataan ngayon puro 3 points Pero noon talagang bakbakan din mga defensive game din, talagang yung mga 90s na Detroit Bad Boys, Pistons versus Chicago Bulls, ganyan, talagang may Jordan rule sila na no layup rule, parang no blood no foul yun yung parang mga tipong laban nun so yan, so hopefully mag-adjust sila, kumuha sila ng kunin nila yung goalie ng si Bobrovsky, ben, ng Panthers. Si backup nila yung si Skinner, ben.
Parang baguhan lang din ata yung Skinner. Pero, yeah. Kasi mga player, mga hasa na talaga yan eh. Ilang days na sila palagi naglalaro niyan eh. Tapos, yun talaga yung difference lang, yung isang goal. Sa goalie talaga, no, sa defense. Diyan ang ang resulta ng game. Sayang, buong Canada pa naman eh, dapat eh tawag ito, mag-celebrate, kaso